Wala pang eleksyon 2028 pero may patutsyada tungkol dyan si Vice President Sara Duterte na pinalaga ng Malacanang. Biniro naman ni megastar Sharon Cuneta si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa naging running mate noong 2022. May report si Ivan Mayrina. Happy to be here, sir. And sir, I have only one Vice President there. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry. Okay, let's move on. Usap-usapan ang sinabing yan ni Sharon Cuneta sa gala kagabi sa Intramuros para kilalanin ng mga Pilipinong may malaki ambag sa arts at entertainment. Kabilang sa langharana sa first couple, si megastar. May bahay ni Senador Kiko Pangilinan na tumakbong Vice President noong 2022 elections. Katunggali ang running mate ng Pangulo na si Vice President Sara Duterte. Sa tingin nga ba ng Pangulo ay nagkamali siya sa pagpili ng running mate? Kung yun po ang opinyon ni Ate Shawi, ni Ms. Sharon Cuneta, at malamang karamihan sa ating mga kababayan, ay yan din po ang nararamdaman. So, opinyon po yun ni Ms. Sharon Cuneta, at nakita po natin na napangiti lamang ang ating Pangulo. Hinihinga namin ng reaksyon tungkol dito si Vice President Duterte. Nang tanungin si Duterte tungkol sa plano sa 2028, puna sa kalagayan ng bansa ang itinago ng bise. Meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon, lubog na tayo. So, yun yung ikinakatakot ko na baka isang araw magising na lang tayo, wala nang maayos na gobyerno, magulo na ang bayan. Pinalaga niya ng Malacanang. Ang Vice Presidente ay bulag. Di niya nakikita kung anong ginagawa ng Pangulo. Sa pinakaling survey ng social weather stations, nakakuha si Duterte ng plus 28 net satisfaction rating. Paniwala ko, tinitingnan ng mga tao kung ano yung mga nagawa ng isang opisyal para sa bayan. At doon din sila nagbabase sa kanilang pag-assess o pagbigay ng rating para sa isang opisyal ng bayan. Pero ang Pangulo, negative 3 ang net satisfaction rating. Natanong ang palasyo sa rating ng bise. Kung ang susunod mong katanungan sa nagbumula ang rating na to, hinahanap din po namin. Dahil kahit ano po maging numero dyan, ang katotohanan na ang Pangulo ang siya nagtatrabaho at ang ilan ay nagbabakasyon lamang ay hindi po maaaring pasinungalingan ni naman. Dagdag de Castro. So sana po ang mga survey ratings na to ay hindi magsilbing paglilinlang sa katotohanan kung sino ba talaga ang nagtatrabaho at sino ang hindi. Hinihinga namin ang reaksyon dito si Duterte at ang SWS. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News.